Welcome back to my channel. For today's video, mag-grocery si Tita Belle. Kasi may request ang aking panganay. Pinagpaluto niya ako ng pagkain, guys. Charot. Mamaya na lang, guys. I-surprise ko sa inyo. Let's go! Dito tayo mag-grocery, guys. Kasi mura dito. Gusto ko dito mag-grocery kasi marami sila ditong fresh na gulay at mga isda. Tulad nito, mura lang ito siya, guys. Is kampong. Ibig sabihin is native chicken. So, $11 lang siya. At ito naman, ayan, tingnan nyo, fresh na fresh siya. Bali, $2 for 13.88 cents. So, kukuha tayo nito ng 4 siguro, guys. Kasi, masarap ito siya steam. Lalo na pag fresh. Bali, 4 ang binili natin, guys. Ang kagandahan na yan, lilinisan pa nila, oh. So, hindi na tayo maglilinis sa bahay. So, siya na maglilinis. Ayan, oh, tingnan nyo ang lalaki, oh. So, ayan, ito, fresh tiger prawn. Pero ayaw ko nito, guys. Mas gusto kong bilhin yung pink kasi matamis. Ito kasi pag niluto mo, dapat kainin ka agad kasi titigas yung kanyang meat. Give me 1 kg of the pork bone. Thank you. Yeah, 1 kg. Yan siya, guys. So, bili din tayo kasi good for the para sa sabaw-sabaw, guys, ba? Ayan, no? So, naka-ano na rin siya. Naka-chop-chop na rin siya, no? Bibili tayo nito, guys, kasi ito yung ni-request ng aking anak. Pinaluto ako ng fried bacon para sa dinner. Ayaw nila ng heavy dinner. So, light dinner, okay na siya. Mura lang ito, guys. So, $1.60. Bili tayo ng blueberry. Medyo mahal siya ngayon, oh. Kasi ang lalaki, no? Blueberries is $4.50. So, okay na yan. Kasi minsan, ang nabibili ko, minsan kasi maliliit siya, pero this time is malalaki. Jumbo. So, bili tayo ng 2, guys. Kasi ito ang pinang-breakfast namin ng asawa ko. Ayan. So, $4.50 each. Kuha tayo ng 2. Muntik na naman mapuno ang aking basket, guys. Oh. So, kunti lang sana ang bibili na. Parami na naman yan, guys. Puno na naman yan. Ayan na yung nabili ko na 3-layer belly kanina. So, 2 pakete yan siya, guys. Pero ang gagamitin lang natin parang 8 or 9 na piraso. Kaso lang, ang nabili ko this time ay makapal ang kanyang taba. So, ang ginawa ko dyan, guys, tatanggalin natin yung taba kasi nakita nyo. So, sayang lang din. Tinapon ko lang din yung taba dahil ang meat lang talagang kailangan kong ilagay sa bihon. At 1 pirasong carrots ang ilagay natin dahil i-slice natin yan siya mamaya. At ang ating fish cake. O yan, 3 piraso, pre-slice din natin mamaya. So, yan din ang aking repolyo, hindi naman siya karamihan. So, tamang-tama lang siya, dahil i-slice din natin siya mamaya. Ayan ang ating fish cake. Ayan, so ang pagkahiwa ko ay pahaba din, kasi ang ating carrots ay pahaba din ang ating paghiwa. So, medyo marami siya. Marami ang fish cake. At yan naman ang ating carrots. Ayan, no? Fresh na fresh ang ating carrots. So, ganun din ang pagkahiwa. Yan na rin ang ating repolyo, ating cabbage. Parang konti lang siya, guys. Dadagdagan ko na lang siya mamaya. So, habang nagpapakulo pa ako, nagpapalambot pa ako doon sa baboy. So, mamaya, pag malambot na siya, and then, pwede natin ding hiwa-hiwain. Mamaya, isusok din muna natin yan sa tubig bago natin gisahin. So, ganun kami dito. Parang hindi ko maalala yung bihon sa Pilipinas kung isusok ba yun bago lutuin. So, ito, ayan. Saga is a chili brand. Yan talaga ito karamihan dito sa Singapore, itong ginagamit na brand. Chili. At lumambot na yung ating baboy. So, ayan, after niyang napakuluan, parang sa tingin ko, konti lang yata ito eh. So, ayan ang ating paghiwa. Kasi guys, ang iba kasi dyan, makapal yung taba. Tinanggal ko. So, tinapon ko. Sayang, pwede naman yung ko sa Bisaya. Papakupsan para magiging mantika, no? Pero tinanggal ko. At ito na, magigisa na tayo ng ating onion. So, ang ginagamit ko talaga, guys, mas gusto ko, mas preparado ko yung white onion kasi parang matamis siya. Minsan, kayang-kaya kong kumain ng gano'n na igisa lang, no? So, at gumamit tayo dito ng olive oil. Hindi na kasi ako gumagamit ng ordinaryong cooking oil. So, pag nagluluto ako, ang lagi kong ginagamit ay olive oil na siya. So, kahit man magprito ng isda, pero recently kasi hindi na ako nagpiprito gaano ng isda, puro na ako steam. So, ayan, at kailangan nating ilagay ang ating, pag nagluluto kasi ako, guys, sinuuna ko yung onion bago yung garlic. Baliktad, di ba?
So, Karimen kasi inuuna yung garlic, di ba? Bago yung onion. Pero ako, inuuna ko yung onion bago yung garlic. So, ayan, nakita niyo. Total, luto na rin naman yung baboy na yan. So, hindi na kailangan na talagang yung talagang ipapagtong bitaw sa Bisaya pa. Charot. So, ayan, ilagay na natin ang ating fish cake. Ang fish cake kasi madali lang din yan siyang maluto dahil malambot siya. Siya yung fish cake na hindi katulad ng iba na medyo matigas. Pero ito siyang fish cake na to ay malambot siya kaya hindi na kailangang i-overcook mo. Dahil mamaya pag ayan ilunod na natin lahat ng mga sangkap natin tulad ng carrots, maluluto na rin yan siya dyan. So pag nagluluto kasi ako ng fried yun guys, hanggat maaari ipagsabay-sabay ko na sila lahat kasi ayaw ko siyang ma-overcook. Tulad ng repolyo, madali lang din kasi yan siyang maluto. No, pag nalata na yan, tapos malata din yung bihon, so ano nang mangyayari? Wala na gilami. So yung ginamit ko diyan na pangsabaw, yung ginamit ko kaninang tubig na pinagpalambot ako ng baboy. So kasi pag yan ang gagamitin natin, malasa talaga, mananam ang ating bihon. So dahil nagpapalambot ako ng baboy kanina, nilagyan ko ng konting sangkap, asin, tapos may may lisong paminta, no, para mawala yung amoy ng baboy. So ang timpla ko lang naman talaga diyan ay light sauce lang at saka oyster sauce. Wala akong asin na pangtimpla. Pero promise, pag sinubukan yung magluto ng fried bihon, ang inyong pangtimpla, yung tinatawag sa atin na tuyo tapos sa oyster sauce, promise ang sarap. Kung kayo sanay ng timpla na hindi masyadong maalat. So, hindi na kasi ako talaga, hindi naman talaga kami mahilig sa maalat. So, dahil nailunod na natin lahat-lahat, kailangan muna natin yan antayin na kumulo pa uli. Pagkatapos ng kumulo yan, so saka na natin, ayan, ilalagay na natin ang ating bihon. So yung bihon kasi guys, hindi ko rin siya sinok ng matagal para hindi nga siya malata. So ayan, nakikita nyo, kailangan kong paghalo-haluin. Isabay ko na rin yung cabbage kasi yung cabbage nga na nabili ko, yung medyo magkakapal. Kaya mas maganda, pag naluto na yung bihon, luto na rin yung repolyo. So para pag kinain natin, hindi siya lata, di ba? Ganun ang pagluluto ko, guys. Iba kasing klase yung bihon namin dito sa Singapore. Hindi katulad yung sa atin sa Pilipinas sa parang makapal. Dito maraming klase ang bihon. So yung bihon na yan, na tinatawag na chili brand, sinusok talaga yan dapat bago siya lutuin. Kasi matigas yan siya, guys, matigas. Pero wag naman siyang sobrang pagsok. Kasi pag niluto mo, wala na. Hindi na tatalab yung lasa ng pangtimpla mo kasi lata na eh. So, dapat parang hati-hati lang yung pagsok na. So, ayan, luto na siya. Napakasimple lang. Pero promise guys, sobrang sarap ng bihon na yan. No? So, napakasimple lang. Baboy, fish cake, carrots, at saka cabbage. So, gumawa din ako ng omelette. So, yung omelette kasi, bakit ako gumawa? Pang-topping ko lang yan siya, guys. Dahil gustong-gusto kasi ng mga anak ko. Yung fried bihon, meron siyang topping na itlog. So, ayan, nakita nyo, na-slice ko na siya. So, tinapping ko siya. O, diba, wow? So, ganun ang aking fried bihon. So, minsan naman, ang fried bihon ko, scrambled egg. Pero this time, in-slice ko siya. Thank you for watching.